paranormal stories o urban legend stories. Mga kwentong paranormal. With Cebu Paranormal Group. Ang kwentong paranormal ay hindi sa anumang paraan nangangahulugan siraan ang mga ari-arian o mga lugar na nabangit sa artikulong ito. Ang layunin sa content na ito ay magsalaysay ng mga lumang klasiko at mga urban legend stories. Sa content natin ngayon ay kwentuhan natin ang mga hiwaga sa mga diwatang sina Maria Sinukuan at ang aswang na si Maria Labo, Part 2. But before we start, please support my channel. Please like, share, and comment. And most of all, please subscribe and follow. Maria Sinukuan. Si Apong Sinukuan ay ang kapampangan na Diyos ng digmaan at kamatayan na nanirahan sa bundok Arayat. Noong panahon ng kolonyal, binago siya ng mga Espanyol sa Maria Sinukuan, ang diwata o diyosa ng bundok na naugnay sa bundok Arayat sa Pampanga, Pilipinas. Pinagmulan ni Maria Sinukuan bago ang kolonyalismong Kastila. Si Sinukuan ay kilala bilang Aring Sinukan, isang malakas na panlalaking kapampangan na Diyos. Nakatulad ni Apang Malyari, ang kapampangan na Diyos ng bundok pinatubo. Sa kabila nito, mataas ang pagpapahalaga ng mga taga-nayon sa Sinukuan. Galit na galit, idinagdag ng mga Kastila ang Maria sa pangalan ni Sinukuan sa pagtatangkang ibalik ang mga tao sa Romano Katolisismo at higit na kontrolin sila. Sa kalaunan bilang Maria Sinukuan, ang pangunahing alamat ay katulad ng sa maraming mga diyosa ng tagapag-alaga ng bundok, lalo na si Maria Makiling. Si Maria Sinukuan ay konektado sa kahangahangang kayamanan ng mga kakahuyan ng Arayat at ang kasaganaan ng mga hayop na matatagpuan doon. Nag-iiwan siya ng mga prutas at hayop sa pintuan ng mga residenteng nangangailangan ng pagkain sa panahon ng kahirapan, na binabantayan ang pangangailangan ng mga tao sa katabing bayan. Ngunit isang grupo ng mga kabataang lalaki ang naging sakin. Hinanap nila kung nasaan ang tahanan ni Maria Sinukuan sa kabundukan. At nang matagpuan nila ito, humingi sila ng higit pa sa kailangan nila. Hindi ito tinutulan ni Sinukuan at pinayagan silang mamitas ng napakaraming prutas. Binalaan niya sila, gayunpaman na huwag kumuha ng anumang prutas mula sa kagubatan ng walang pahintulot niya. Subalit na pagdesisyonan kumuha pa rin at dinagdagan ang kanilang kinuhang prutas. Nagsimulang bumigat ang kanilang mga baon nang magsimula silang mag-ani ng mas maraming prutas. Mabilis nilang napansin na ang lahat ng prutas at karne na kanilang dinadala ay naging bato. Nagtakbuhan ang mga binata. Ngunit bago sila makatakas sa kagubatan, biglang humarap sa kanila si Maria Sinukuan. Bilang parusa, anya, gagawin niya silang mga baboy. Ngunit ang ibang mga tao sa nayon ay nagiging gahaman din parami ng parami. Nagnakaw sa kagubatan. Dahil sa galit, tumigil si Sinukuan sa pag-iwan ng pagkain sa kanilang pintuan. Ginawa niyang mawala ang mga namumungang puno at hayop sa bundok. Hindi na rin niya pinahintulutang makita siyang muli ng mga taga-nayon. Hitsura. May itim na buhok, natural na kulot, umaabot hanggang sa kanyang mga bukong-bukong. Ang kanyang mga mata ay nababalot ng mahahabang itim na pilikmata. Nakaarko ang kilay niya. Ang kanyang ilong na maganda, hindi masyadong mataas at hindi rin masyadong flat. Maganda ang pagkakaporma ng labi niya. Flawless brown ang balat niya. Ang kanyang damit ay gawa sa puting damit na umaagos. Maria Labo. Ito ay Philippine urban legend tungkol sa isang overseas Filipino worker
na pinaniniwala ang isang aswang, nakilala bilang Maria Labo, na sinasabing kumain ng kanyang mga anak. Si Maria Labo ay nagmula sa lalawigan ng Capiz. Si Maria ay isang mapagmahal na ina at asawa. Ang gusto lang niya sa buhay ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Kaya nang ibang bansa siya bilang overseas Filipino worker, OFW. Ang babaeng ito ay nagtatrabaho sa isang amo na dumaranas ng isang hindi natukoy na sakit. Si Maria ay nagtrabaho bilang isang kasambahay at tagapag-alaga ng kanyang amo. Sa loob ng ilang buwan, laging binibigyan siya ng amo ng kalahating luto na atay para kainin. Nagkasakit si Maria Labo. Pagkatapos ng ilang buwang pagtatrabaho, hindi niya alam na nilamon o nakain niya ang dugo ng amo niyang vampira. Pinili ni Maria na umuwi ng Pilipinas para manirahan kasama ang kanyang pamilya dahil sa hindi malamang sakit. Ang asawa ni Maria ay nagtrabaho bilang isang pulis. Ipinaalam ni Maria sa kanyang asawa na naghanda na siya ng hapunan pagka-uwi niya mula sa trabaho. Sa puntong ito, ang asawa ni Maria ay umupo sa mesa at nagtanong tungkol sa kung nasaan ang kanilang anak. Sumagot si Maria na naroon lang ang kanilang anak. Walang ideya ang asawa ni Maria kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagbukas ng asawa ni Maria ng refrigerator, natigilan siya nang makita ang ulo ng kanilang anak sa refrigerator. Wala siyang kamalay-malay na ang kinain niyang karne noong araw na iyon ay anak nila. Sa sobrang galit ng asawa ni Maria, dinampot niya ang isang malaking kutsilyo at nilaslas ang mukha ni Maria. Nagtamo ng matinding sugat sa mukha ang babae, ngunit nakatakas ito. Hanggang ngayon daw, ay gumagala siya sa buong Pilipinas para maghanap ng susunod niyang kakainin. Sa paglaon, ang babaeng ito ay kinilala bilang Maria Labo. Labo ay isang Ilonggo na termino na ang ibig sabihin ay to slash gamit ang bolok knife. Dahil sa malaking peklat, tinatawag siyang si Maria Labo. At dito nagtapos ang kwentohang ito. At kung ngayon ka lang napadaan sa channel ko, ay welcome kayo dito. Please don't forget to subscribe and follow. Please like, share at comment mo lang ang inyong mga kwentong kababalaghan o paranormal stories. This is Kwentong Paranormal with Cebu Paranormal Group. Maraming salamat po.